The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, wini-welcome ko po ang ating mga pastor at ang kanilang wife, mga nanay, mga tatay, mga kabataan, invites, primaries, and leaders, mga kapatid natin sa iba't ibang lugar, at ganun din ang ating mga kapatid sa iba't ibang bansa. Welcome po sa inyong lahat. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang aming Panginoon, makapangyarihan. Sinasamba ka namin, dinadakila, niluluwalhati sa umagang ito. Panginoon, narito kami, Panginoon, upang Ikaw ay luwalhatiin, purihin, Panginoon. Sa pagkakataong ito, samahan mo po ang bawat isa. Dalhin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa pagsamba, sa pakikinig ng iyong mga salita. Buksan mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang isip, Panginoon, sa mapapakinggan nila ng mensahe. At higit sa lahat, tulungan mo kami, Panginoon, may pamuhay ang mga salita mo, Panginoon, na aming pong matututunan sa umagang ito. Patubayan mo rin, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, upang ilahad ang iyong katotohanan, Panginoon. Bigyan po siya ng katalinuhan, karinungan na nagmumula sa inyo. Kaya, Panginoon, sa pagkakataong ito, walang ibang makilala, walang ibang luluwalhatiin, walang ibang pupurihin, kundi kayo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa bawat nasa sulok ng mundong ito, sa mga nasa tahanan, na makikinig ang iyong mensahe, Panginoon, maging pagpapala ito sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang gawang ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, nais ko po ang bawat isa anyayahan upang sambahin natin ang ating Panginoon sa pangunguna ng ating pong CGS Philippines worship team. Worship you, Lord. Glorify your name. Come on! Standing in your promise, hidden in Jesus, hope of glory, living inside my life, in my life. Holding to your mercy, see what you see, hope of glory, living inside my life, in my life. I will stand on a solid rock. I believe in the feeling or not. Without God, come and fill my heart. I am yours, take control. I will stand on a solid rock. I believe in the feeling or not. Without God, come and fill my heart. I am yours, take control.
solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All together now, come on! On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Come on! On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. One last time, let's declare, come on! On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. I will stand on a solid rock. I believe if I feel it or not. Word of God, come and fill my heart. I am yours, take control. I will stand on a solid rock. I believe if I feel it or not. Word of God, come and fill my heart. I am yours, take control. Whoa, whoa, I am standing. Whoa, whoa, on a solid rock. Whoa, I am standing. Whoa, on a solid rock. Whoa, I am standing. On a solid rock. Whoa, I am standing. On a solid rock. Muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pribilehiyo na pinagkaloob niya sa akin upang magbahagi ng kanyang mensahe sa umagang ito. So sa lahat po ng mga Biblia, samahan niyo po ako sa aking pong pagbabasa. Sundan niyo po ang aking babasahin. So matatagpuan po natin yan sa John chapter 15, 1 to 10. Pero ilan lang ang mga kukunin ko doon. So sa John chapter 15 verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither you can you unless you abide in me. John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. So dito po sa ating pong text ay meron pong, or there are 4 identities here. Merong puno, merong tagapag-alaga, at may mga sanga. There is no mystery about who is the vine. Our Lord Jesus says, I am the true vine. There's no question also about the vine dresser. The one who cares for the vine and its branches. The Father is the vine dresser. This is about God through Christ working
with the people. The question is about the branches. You are the branches. Yan po yung dapat tanungin natin. Okay. He was talking essentially to his disciples. You are the branches. Now, there are two kinds of branches. May dalawang uri ng sanga. There are branches that abide and produce fruit. Merong sanga na nakakabit at nagbubunga. And there are branches that do not abide. Meron naman na sanga dito na hindi siya naka-abide, hindi siya nakakabit, and do not produce fruit. Are cut off, dried up, and burned. The question is, how are we to understand these branches? Where are fruitless branches mentioned in verse 2? The branch that does not bear fruit, and then verse 6, the one that is thrown away, dried up, gathered, cast into the fire, and burned. Where are the fruitless branches or fruitless branches? In the other, who are the fruitful branches who bear the fruit? Sino ba to sila? Sino ba sila? When Jesus says the word, you, is directing His word at the 12. Dinadirect niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang sa 12 disciples. In fact, particularly at this point, He is directing His word at the 11 remaining. Judas having been dismissed. Now, in this chapter 15, Judas has been exposed. Judas has been left dismissed by the Lord. Judas is the branch that doesn't stay. Judas is the branch that doesn't remain. Judas is the branch that doesn't abide. Ang sanga na truly connected to the vine is secure and will never be removed. Ngunit yung isa na nakakabit, yun ay mababaw lamang ang pagkakabit. Kaya tatanggalin. Wala itong buhay mula sa puno. Wala itong magiging bunga. At yun si Judas. So kung titingnan po natin, si Judas ay kasama ng ating Panginoon. Kasama ng 12, kung saan si Jesus, naroon din siya. Ganon din ng mga ibang alagad, nandoon din siya. So marami na tao na katulad ni Judas. Naniniwala sila na kaisa sila sa ating Panginoon. Dumadalo sa church. Kaya din nilang sagutin ang mga tanong mula sa Biblia. Nasa gawain din sila. Katunayan, nasa bonfire, nasa simbahay.
Pero, God will remove them and they will be burned. Ang iba naman, katulad ng 11, genuinely connected to the vine and bear fruits. Ibig sabihin nito, ang hindi tunay na ligtas, hindi nagbubunga o hindi magbubunga. Nasa church din sila, kasama natin, pero hindi sila kailanman magbubunga. Ang ligtas, kusang nagbubunga. Pastor, matagal na ako nasa church. 15 years na ako. Matagal ka na pala, kapatid. Nasaan ang bunga mo? Wala po. Kapatid, hindi yan patagalan. Pabungahan yan. Akala mo pag matagal ka na, okay na. O okay na yan. Hindi, kapatid. Ang hinahanap ng Diyos, pabungahan at hindi patagalan. Nasaan ang disciple mo? Kaya our question this morning, or our topic this topic this morning, it's all about a true saved person is fruitful. Ang tunay at totoong ligtas, mabunga. Ang tanong natin, paano ang tunay o totoong ligtas mabunga? So ayon dito po, makikita po natin, first point natin, by accepting the process of pruning. Now let us open your Bible in John chapter 15, verse 2. Every branch in me and does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. So, sabi dito, He prunes it. Ibig sabihin, kung talagang ligtas ka, magbubunga ka. Kung mabunga tayo, at naging mabunga tayo, anong posibilidad na ginawa natin? Una, we accepting the process of pruning. Tinanggap mo yung proseso o pagpo-process sa'yo sa pamamagitan ng paglilinis, pagkakat sa buhay natin. Kaya kung nais mo na maging mabunga, dapat tanggapin mo yung proseso ng pruning. Or prune means to cut off or to cut back parts for better shape or more fruitful. So, ibig sabihin, ito lang ang tanging paraan para ikaw ay magbunga. Yung magpa-prune ka. Hindi ka magbubunga kung hindi ka magpo-prune. Kahit anong pilit mo na dumalo, kung hindi ka naman tumatanggap ng pruning, hindi ka magbubunga. Kasi maliwanag yung sinasabi ng ating Panginoon, He prunes it so that it may bear more fruit. So walang mangyayari sa iyo kung hindi ka magpapaprune. Pruning for us can take the form of suffering or hardship. Ang pruning, kapatid, yan po ay isang bagay na pag
pag nararanasan mo o nangyayari sa buhay mo, makakaranas ka ng hardship. Or tinatawag nating suffering. Ibig sabihin, nitong proning na to, ito yung mga nagaganap sa buhay natin na mga paghihirap. So, inaalaw ng Lord yan sa buhay mo kasi gusto ng Diyos magbunga ka. How does God prone us? Paano tayo pinoprone ng Lord? Paano? Sabi nga, nililinis kayo. Kinakat kayo, pinuputol. Para kayo ay magbunga lalo. So paano? By experiencing difficulties in your relationship. Kaya tayo nakakaranas ng regarding sa relationship problema or trouble sa marriage or family, lost or grief, disappointment, hopelessness, being confronted to our own sin or circumstances that just seems unfair. So yung mga nangyayari yan sa buhay natin, proning pala yun. Yun yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sa Hebrews chapter 12, verse 5, sabi dito, nalimutan ba ninyo ang panawagan ng Diyos na sa inyo bilang mga anak niya, ang mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina. Then Hebrews chapter 12 verse 11, habang kayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagtutuwid na pamumuhay. So makikita po natin yan. So maliwanag po yung sinasabi niya na may pagtutuwid na ginagawa sa atin ang Panginoon. At ang mga pagtutuwid na yon, ito yung mga nararanasan natin sa buhay. Yung masasakit. Pero sabi ng Panginoon, habang tayo daw ay tinutuwid, oo, hindi tayo natutuwa. Naghihinagpis pa nga tayo. Pero pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng pagtutuwid na pamumuhay. So walang masama doon sa mga pain, sa mga suffering na nararanasan natin. Kasi gusto lang ng Panginoon na tayo ay magbunga. Proning is not a punishment for a disciple. It is a reward. God is the vine dresser who prunes the life of everyone who abides in Christ and bears fruit of Christ. Punishment is reserved for the unbeliever. But God's prune those whom He loves, those who truly belong to Him. Tandaan po natin, hindi yan punishment, kapatid. That is reward for us. Okay. Kaya niya ginagawa yon kasi mahal niya tayo. Hindi niya ginagawa yon para pasakitan tayo, para pahirapin tayo. Ginagawa niya yon dahil mahal niya tayo at nais ng Diyos na may mangyari sa buhay mo. At yun ay maging mabunga. Bakit gano'n ang Diyos?
Pinapahirapan niya ba ako? Bakit ang dami-dami kong problema? Bakit lahat na yata ng problema nasa akin na? Hindi yata ako mahal ng Diyos. Hindi, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Nais niya lang alisin sa buhay mo ang mga sagabal para mag-grow at magbunga ka. So yun ang nais ng Lord. Kaya huwag kang maapektuhan kung ano man yung mga nararanasan mo sa buhay. Kasi inaasahan ng Diyos sa buhay mo na magbunga ka. Now, gaano ba kadami gusto mong bunga? Gaano ba kadami gusto nating bunga sa buhay natin? If your heart, deepest longing, is much more fruit, then be prepared for pruning that will lead you there. Dapat handa ka. Handa ka sa pruning na gagawin sa iyo ng Diyos. Habang nag-expect ka ng maraming bunga, mas mabigat din ang pruning na gagawin sa iyo ng Diyos. It will painful, but it will be worth it in the end. Tandaan po natin, huwag tayong malungkot o di kaya'y mawalan ng pag-asa o di kaya'y magdaramdam. Kasi lahat ng mga masasakit at mga nararanasan natin, way ng Panginoon to prune us. Mga kapatid. Kasi yun ang alam ng Panginoon, tanging paraan para tayo magbunga. Ang Diyos, mga kapatid, ginagamit din niya ang ating mga leader para i-prune tayo. Pinagsasabihan tayo, sinasaway tayo, hindi ito para sa kapakanan nila. Kaya huwag kang magalit o magtampo sa kanila. Dahil sa pagtatampo mo, umiiwas ka sa leader mo, di mo pinapansin ang leader mo, galit ka sa kanila, tinataguan mo sila. Sa totoo lang, kapatid, mabigat sa loob nila na gawin iyon na pagsabihan ka. Inaalala nila din ang kalooban mo. Pero kung hindi nila gagawin yon, hindi ka mag-grow at hindi ka magbubunga. Kaya huwag kang magalit o magtampo. Dapat pa nga, magpasalamat ka dahil may totoong nagmamalasakit sa iyo. Sila yung totoong tao na gusto nila matuwa sa iyo ang Diyos dahil nagbubunga ka. Yun po yung leader natin. Kaya huwag tayong magdaramdam. Now, bakit tayo pinoprone ng Diyos bilang mga sanga? Bakit? So that we will bear more fruit. Tandaan po natin yan. So that we will become more dependent to God. Yan po yung dahilan. And to assure us that we are truly saved. And He is free to answer more of our prayers. And lastly, is to glorify our God. So, God's pruning is for you or for your very best for a greater fruitfulness in your life.
Yan po yung purpose ng pruning. Now, the second point is how truly saved person is fruitful. Okay, paano ang isang ligtas ay mabunga? By abiding Christ. In John 15 verse 4, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it's abide in the vine. So neither can you unless you abide in me. Sabi sa Tagalog, kapatid, diba? Abide in me, and I in you. Sabi sa English, diba? Sabi niya, dapat kumonikta tayo kay Lord. Kailangan nakakabit tayo kay Lord. At ang Lord dapat kailangan sumasa atin. In John chapter 15 verse 5, I am the true vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him, he bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. Ang salitang abide, mga kapatid, ang ibig sabihin nito sa Greek word is to stay, to remain. Parang, wag mo akong iwan, wag mo akong pabayaan, wag mo akong lalayuan. Wag nating gawin ang ginawa ni Judas. Lumayo sa Diyos. At yun, maraming gumagawa nito ngayon. Nakatulad ng ginagawa ni Judas. Umaalis ng church, umaalis ng cell group, parang Judas. Maintain our secure attachment to the Lord is the most spiritual importance. So mahalaga siya, yung attachment natin kay Lord. Kaya abiding with Jesus is stay close to Him and follow His lead. At yun ang makakapag-equip sa atin para maging mabunga tayo. Kaya ang tanging paraan upang ikaw ay mabunga, stay connected with Jesus. Hindi kasi makakapamunga, kapatid, na hindi ka nakakabit sa Kanya. Amen? Pastor, nakay Jesus naman ako eh. Paano nangyari kung nakay Jesus ka? Dapat may bunga ka. Bakit wala kang bunga? Kasi, sabi kasi ni Jesus na kung nasa Kanya ka, o kaya'y nakakabit ka sa Kanya, magbubunga ka. Kapatid, sinungaling ba si Jesus? Hindi. Malamang, kapatid, sanga ka or sanga ka lang. Pero hindi ka talaga nakakabit sa puno kaya hindi ka nagbubunga. At ito pang pinakamasama, kapatid. Alam mo ba kung ano mangyayari sa iyo kung sanga ka lang at hindi ka nagbubunga? John 15 verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon. Gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inihahagis sa apoy at sinusunog. Hindi kita tinatakot, kapatid. Pinapaalalahanan ka lang ni Lord. Nagsisimba ka, dumadalo ka sa cell group, naroon ka rin sa mga conference, mentoring, pero wala kang bunga. Ako, hindi naman yan ang hinahanap ni Lord eh. Pag may mentoring ba, iisa-isahin ni Lord kung naroon ka.
ang tatanungin ni Lord kung may bunga ka. Yan po yung tatanungin ni Lord. Nagbubunga ka ba? Mayroon ka bang followers? Meron ka bang disciples? Meron ka bang sinisel group? Kasi dyan sa context na yan, ang concern ni Lord, yung fruit, yung bunga. Hindi ang concern niya, yung pagdalo mo. Sa mga gawain, dumadalo ka, walang problema kung dumadalo ka, pero ang problema, wala kang bunga. Sa cell group, wala kang nai-invite, wala kang nadadala. So, ang ine-expect sa atin ng Lord, magbunga tayo. Hindi yung dumadalo ka lang. Kaya sabi niya, abide with Him is not, if abide with Him is not our main concern, then Jesus warned us that anything we do apart from Him will result in nothing. Nothing of eternal value that will bring glory to God. Yan po yun, mga kapatid. Mahalaga sa Diyos ang bunga. Kaya kapag may mga gawain, dapat kasama mo, disciples mo. Kung mentoring, dapat kasama mo, disciples mo. Amen? Kasi bunga yun eh. So how can we abide in Christ? How can we abide in Christ? Okay, paano ako kukonekta kay Jesus? Paano ako kakabit kay Jesus? So lumapit tayo sa Diyos sa pananalangin. Maglaan tayo ng oras sa prayer. Actually, ang pananalangin, depende sa iyo kung gaano mo habaan. Mahalaga, nag-pray ka. Yung galing sa puso. Dapat maglaan tayo ng oras sa Diyos, Ama, sa salita niya, sa Word of God, devotion. Yun ang paraan ng pagkukonekta sa ating Panginoon. Devotion. Magtiwala, umasa sa Panginoon. Alalahanin natin ang biyaya o biyaya niya na nagpapanatili sa atin. That is, abiding in Christ. Sikapin nating sumunod kay Kristo. Abiding in Christ. So, abiding in Christ means to depend on Him for the power, not only for salvation, but for spiritual fruits. So, yung intention talaga ng abiding natin. Given na yun, ligtas ka, kapatid. Pero kailangan, nagbubunga ka. Sipin mo, ang tagal-tagal mo na sa church, pero wala ka pa rin bunga. Ano nangyari? May problema ba puno? O may problema yung sanga? Ang sabi niya, ang problema na pinapakita niya dito is, we need to abide to Christ para magbunga tayo. Yan ang problema. Kailangan nating connected tayo kay Christ. Kaya ang tanong, saan ka ba talaga nakakabit? Baka ibang puno ka, nakakabit. Hindi ka talaga magbubunga ng sagana kung hindi ka nakakabit o kaya si Jesus nasa iyo. Amen? Imposible, kapatid, na hindi ka magbubunga na nakakabit ka sa Kanya.
So, ang posible, kung bakit hindi ka nagbubunga, dahil hindi ka nakakabit sa Kanya. Kailangan nating kumonekta para tayong magbunga. Siya yung magsusupply ng buhay sa atin. Siya magsusupply ng vitamina para tayo po, magbunga. John 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. You see, sabi niya, mananatili kayo sa akin. Manatili, stay connected to Christ. Ano sabi niya? Mananatili din ako sa inyo. So, ibig sabihin, si Jesus Christ pala, kapag hindi ka mananatili sa Kanya, hindi rin siya mananatili sa iyo. So, kaya ang nakita kong problema kung bakit ang isang tao o isang mananampalataya o isang disciple ay hindi siya nagbubunga, itong problema. So, paano mag-stay si Jesus Christ? Hindi naman siya nananatili kay Christ. Amen? Manatili ka para maranasan mo ang pagbunga. Kaya sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya ito yung mga problema ng maraming disciple na hindi nagbubunga. Nasa church lang, pero hindi sila nananatili sa Panginoon. Nasa church lang. Pero hindi sila nananatili. Kaya dapat ang ayusin natin yung pananatili, hindi yung pagdalo mo sa church, hindi yung pagdalo mo sa cell group. Pananatili mo sa Panginoon, ang una mo dapat tiyakin, nananatili ba yan sa Panginoon? O nananatili lang din yan dahil may crush siya, may gusto siya, mayroon siyang gustong mangyari sa sarili niya, o kaya may hinahabol siya materially. Hindi ka talagang magbubunga kung ganun ang intention mo. Kasi ang pagbubunga ay ang pananatili mo sa Panginoon. Kaya kung nais mong managana ka sa bunga, manatili kang nakakabit kay Jesus. Siguraduhin natin na nakakabit tayo. Putulin mo ang iyong mga sanga na kung saan nakakabit na alam mo na nagiging balakid sa iyong pagbunga. Maaring relasyon or relationship, maaring trabaho, maaring pamilya. Mag-disconnect ka at mag-connect ka kay Christ. Magbubunga ka. Like a branches that do not bear fruit without the vine, without Him, we can do nothing. Kaya pala hindi ito matagal. Kasi nakalimutan natin, ang pananatili pala, ang tanging paraan para yung bunga mo mananatili. Kasi sabi niya, without Him, we can do nothing. Diba? Si Christ ang sinasabi niya, without Him, Christ ang tinutukoy. Without Christ, we can do nothing. Kaya, imposible kapag nakakabit ka sa Kanya, tas mawawala disciples mo. Hindi tayo gumagawa sa sarili nating lakas, sa abilidad, sa talino. Gumagawa tayo, nakadepende tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung wala ka sa puno, hindi ka magbubunga. Without Jesus, we can do nothing. Tandaan po natin yan. Without Jesus, we can do nothing. Bumalik tayo. I-search natin puso natin, nakakabit pa talaga ako kay Lord. Alam na natin kung anong dahilan, kung bakit maraming mga disciples, marami sa loob ng church, hindi nagbubunga. Dahil walang connection talaga kay Jesus. O posible talaga, nakatulad siya kay Judas, na hindi talaga naka-remain kay Christ. Hindi talaga naka-abide kay Christ. Kasi normal at natural sa taong tunay na ligtas ang magbubunga ng sagana. Amen, church? Normal, natural sa mga tunay na ligtas
ang magbunga ng sagana. Now, pangatlo, how truly saved person is fruitful. By keeping Christ's commandments. In verse 10. John chapter 15 verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have keep my Father's commandments and abide in His love. Sabi sa Tagalog, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Keeping Christ's commandments means fulfilling Christ's commandments. Yan po yung ibig sabihin yan sa Greek. Yung keeping means fulfilling. Ibig sabihin, gagawin mo siya. Okay? Gagawin mo yung pinag-uutos sa iyo ng Diyos. Obedience to His command is the primary sign of our love to Him. Mahal natin si Lord kapag sinusunod natin siya. Huwag mong sabihin, mahal mo si Lord kung hindi ka sumusunod. Now, what is the command of Christ? In verse 12, makikita po natin yan. John 15:12. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. See? Ano sabi niya? Love each other as I love you. Diba? Sabi niya, magmahalan kayo. Mag-ibigan kayo. Now, kung mahal natin ang ating kapwa, dapat inaabot natin sila. Inilalapit natin sila kay Lord. Kasi mahal natin sila eh. Hindi natin sila hinahayaan mapahamak. Kasi mahal natin sila. Pag-uukulan natin sila ng panahon. Hindi tayo mapapagod, magsasawa, na abutin sila. Diba yun ang pagmamahal? Ikaw ba, napapagod ka na ba magmahal, kapatid? Sino dito may girlfriend, boyfriend? Napapagod ka na ba? Kung napapagod ka, hindi mo yan mahal. Huwag mo sabihing mahal mo yan kung napapagod ka. Ganyan din. Kung mahal mo si Lord, hindi ka mapapagod sa mga taong mahal niya. Amen? Kung sasabihin mo, napapagod na ako sa pagmamahal, magmahal sa iyo. Hindi mo mahal yan, hindi totoo yan, sinungaling ka. Dahil walang kapaguran ang totoong nagmamahal. Kaya kung mahal natin si Lord, hindi tayo mapapagod na mag-abot ng mga kaluluwa. Kasi ito yung sinasabi niyang nagkikip ng kanyang commandment. Ito yung nag-fulfill ng commandment sa Lord. Obedience to the commandments brings personal growth and fruitfulness. So makikita natin kapag sumunod tayo sa pinag-uutos ng Diyos, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng tinatawag na personal growth. At fruitfulness. So ito rin din ang way para magbunga tayo. Dahil ang totoong ligtas mabunga. Amen? Kaya ito yung pamamaraan ng Diyos. Sumunod ka lang sa pinag-uutos ko, magbubunga ka. Kaya
may mga nasa church na walang pagpapahalaga sa kaluluwa. Wala sa kanila na mapahamak o masira ang buhay ng tao. Wala mang anumang hakbang upang abutin o panbilikin sa Diyos ang tao. Ginagawa po ng mga yan, simba, uwi ilang. Pero walang pagwiwin ng soul. Kaya malamang, katulad yan ni Judas na walang pagpapahalaga sa tao. Kita naman natin eh. Diba? Wala siyang pagpapahalaga sa Panginoon. So spirit ni Satan, ay spirit ni Judas, nasa loob din ng church. Walang pakiramdam sa lagay ng buhay ng tao. Sa mga taong hindi ligtas. Alam mo, sa totoo lang ako naniniwala ako, ang tao na walang pakiramdam sa kalagayan ng tao, hindi yun ligtas. Kasi imposible na magkakaroon ng damdamin na ang ligtas, na gano'n na wala siyang, pakiramdam sa kalagayan ng tao. Kasi babalik at babalik siya sa sarili niya. Kung ano ang buhay niya dati. Kaya naniniwala ako na kung wala kang pakiramdam sa lagay na maaari mangyari sa tao, dahil hindi ka ligtas. Ang taong totoong nakaranas ng kaligtasan mula sa Diyos, may habag pagmamahal yan sa tao. How to keep God's commandment? Paano natin i-fulfill? Paano natin to sundin? Makinig sa sinasabi ng Lord sa Biblia. Ano man sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, sundin natin, pakinggan natin. Sumunod tayo kay Jesus bilang alagad niya. Paglingkuran, abutin natin ang mga tao. Hindi unahin yung sarili. Minsan, iniisip natin lagi sarili natin. Nahiya ako. Di ba sarili yun? Dapat isipin natin na yung mga tao na unti-unting napapahamak, unti-unti nasisira ang buhay. Pag sumikapan natin, abutin. Keeping Christ's commands means copying the example of Jesus Christ. Ano ba ginawa ni Jesus nung nasa lupa siya? Di ba? Inabot niya ang mga alagad niya at maging ang mga tao. Kung kaya't maraming tao sumunod sa Kanya. So yung ginawa ni Jesus. Kaya inaasahan niya na tayo, gayahin natin siya na mag-abot ng tao na gawing alagad niya. Yan po yung inaasahan sa atin ni Lord. Kaya nga sinasabi niya, fruit eh. Kasi gusto niya, yung mga tao ay maging alagad niya, nagagamitin tayo para abutin sila. Now, bakit natin kailangan sumunod sa commands ng Lord? Dahil mahal natin si God. Iniibig natin si God. Mahal ba natin si God? Kung ang mautos niya, hindi natin nagagawa eh. Kung mahal natin siya, malamang mahal din natin ang mga taong nasa paligid natin. Mahal mo kamag-anak mo, mahal mo kapitbahay mo,
Mahal mo kaibigan mo, mahal mo kaklase mo, mahal mo katrabaho mo. Ang pagmamahal sa Diyos, nahahabag tayo sa tao, kaya pinagsisikapan natin silang gawin. I-win. Yan po yun. Kaya kung mahal natin si God, dapat pinagtitiisan natin ang ating mga disciples. Hindi tayo nagsasawa na alagaan sila. Hindi natin sila iiwan. O kaya hindi natin dapat iwanan ng cell group. Kung sinusunod natin ang commandments ng Lord, mahal natin ang mga aral ng Panginoon. Kung mahal mo ang aral ni Jesus, sinusunod mo. Magwiwin ka, magko-consolidate ka, magdi-disciple ka, magsisend ka. Yan ay utos ng Panginoon. Yan po yung aral ng Panginoon na dapat nating gawin. Wala ba yan sa Bible? Ang winning, wala ba sa Bible yan? Ang consolidation, wala ba yan sa Bible? Ang pagdi-disciple, wala ba yan sa Bible? Ang pagsisend, wala yan sa Bible? Lahat yan nasa Bible. At yan ay pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya kapag hindi mo to ginagawa, hindi mo mahal ang Diyos at ang Kanyang salita. Nagagawa lang natin yan dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Kaya ang tanging paraan upang magbunga ka, sabi ni Jesus, keep my commandments. Fulfill my commandments. Kasi ang tunay na ligtas ang siyang magbunga ng sagana. Nuulit ko, ang tunay na ligtas ang siyang magbubunga ng sagana. Our conclusion this morning, accepting the process of pruning and continuously putting into effort to abide in Christ and commandments make us truly saved person, bear much fruit. Experiencing genuine growth and create positive impact to the people. Kaya kapatid, huwag nating ayawan ang process of pruning. Pagsikapan natin at panatiliin natin na nakakonekta tayo sa ating Panginoon. Maging sa kanyang mga salita, asahan mo sa sarili mo na magbubunga ka. Kasi yan ang larawan at makikita sa mga tao na ligtas, nagbubunga. At huwag kayong magtaka kung bakit marami sa mga simbahan hindi nagbubunga. Kasi kung talagang totoo na ligtas sila, magbubunga at magbubunga sila. Kaya dapat start tayo, iayos natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Okay, so muli ay inaanyayahan ko po ang bawat isa, magsitayo po tayo at sambahin natin ang ating Panginoon. Okay, kung saan man tayo, sulok. Okay, sambahin natin ang ating Panginoon sa pangunguna po ng CGS Worship Team. Longs to be hidden in you.
Jesus, you're planting the seeds in the ground, growing the garden, the hope will take root once again. Jesus, you're calling the troubles to race, trading the shadows for reasons to praise, growing the garden, the hope will take wings once again. Jesus, once again. Oh, hallelujah, hallelujah. You're not erasing me, you're not erasing me. Oh, hallelujah, hallelujah. You're not erasing me, you're not erasing me. Oh, Okay. Talagang nakakatuwa dahil maraming mga parents ngayon na nakikinig. At ito po ay isang pagkakataon para sa inyo na dapat nating ipagdiwang, dapat nating i-celebrate ang Mother's Day. Kaya mga nanay na nandito, Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
God bless po sa inyo. So tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay tinataas at niluluwalhati ka namin. Salamat po sa mensahe mo sa aming lahat. Nawa, Panginoon, ang mensahe mong ito ay nagpagising sa bawat isa sa amin na dapat sikapin namin, Panginoon, na maging mabunga kami, Panginoon. Kailangan makita sa amin na merong kaming mga bunga. Dahil naniniwala kami, Panginoon, sa mga turo, sa mga aral mo, Panginoon, na ang tunay na tumanggap ng kaligtasan mula sa inyo ay magbubunga ng sagana. Kaya, Panginoon, dalangin ko po sa mga nakikinig, nawa ay suriin nila ang kanilang buhay at magsimula na gawin yung pinapagawa sa kanila ng ating Panginoon, ng aming Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na to at sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na mga nakikinig. Pagpalain mo sila, patuloy mo silang ingatan, at sa lahat po na may mga karamdaman, inihiling ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng Ama, ng Diyos Anak na si Jesucristo, at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Let's go.